Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po tayo ngayon mga kababayan sa Bengador. Ano po, at ito po pag-uusapan po natin mga kababayan ay wala lang namang iba kung hindi. Ito po mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan talagang ito pong si Sara Duterte, makikita at mapapanood nyo kung gaano kasinungaling po ito mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung patungkol mga kababayan dito po sa sinabi ni Secretary John B. Cremulya na ito pong si Atong Ang anytime mga kababayan, once na lumabas yung arrest warrant, anytime pwede na po siyang maaresto mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa YouTube channel ng Bengador, hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Bengador mga kababayan. At gusto ko rin po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayong lahat ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat at mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers na nakatutok po sa atin. Mega love shoutout po kay BMB, Chris Rose Babe, mega love shoutout po sa inyo madam, kay Kuya Chris Angel, kay Ma'am Dolly Babes, ay pakisabi kay Tatay Marcos, kay Nani Emma, mega love shoutout, kay Pinky Ma, mega love shoutout po, kay Ma'am Maruha ko, ayan, kay Bengador, mega love shoutout, kay Agnes Yoshida, kay Alaga 143, kay Arino, mega love shoutout po sa inyo, kay Kuya Romy Diaz, mega love shoutout po kay Ma'am Miriam Thomas, mega love shoutout po sa inyo. Anyway, mga kababayan, siguro yung iba, mamaya na po natin babanggitin at umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Alam niyo po ba mga kababayan, kung makikita nyo, nagsalita na daw po itong si Vice President Sara Duterte. At ayon po sa kanya mga kababayan, hindi daw po niya inutusan itong si Madriaga gaya daw po ng mga aligasyon ni Madriaga sa kanya. At wala din daw po mga kababayang personal na ugnayan o koneksyon itong si Sara Duterte at ito pong si Madriaga. So ito mga kababayan, pakinggan po natin. Ay, shoutout po Ma'am Mariam Thomas. Mega love shoutout po, i-play po natin. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may anuman siyang personal na kaugnayan kay Ramil Madriaga. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente ngayong umaga, sinabi nito na wala siyang anumang instruction dito at walang pagkakataon na binisita niya si Madriaga sa kulungan o kahit pa makausap man lamang ito. Git ni VP Ibig sabihin, itinatanggi niya na dinalaw niya itong si Madriaga at kinausap niya po sa BJMP, sa BJMP, dyan po sa may Camp Bagong Diwa. Pinapasinungalingan po yan ni Vice President Sara Duterte. At wala daw pong pagkakataon na nagkausap sila nitong si Madriaga. Anyway, tuloy pa natin. Sara, ang mga larawan na isinumite ni Madriaga ay pawang walang kaugnayan sa mga paratang sa kanya na kinunan lamang sa mga public events kung saan present din ang Vice Presidente. Paliwanag pa ni VP Duterte, hindi sinusuportahan ng naturang mga larawan ang mga alegasyon ni Madriaga laban sa kanya. Naniniwala ang Vice Presidente na desperado lamang si Madriaga na makalabas ng kulungan kaya't nagpapakalat ito ng mga maling impormasyon. So parang pinapalabas dito mga kababayan na eto daw pong si Madriaga kaya sinisiraan itong si Sara Duterte dahil daw po desperado na makalabas ng bilangguan itong si Madriaga at tinututulan ni Madriaga yung kampanya ni Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Anyway, ituloy pa natin. Para sirain ang posible niyang kandidatura sa pagkapresidente. Si Ramil Madriaga ay sinasabing dating nagsilbi bilang security aide ni VP Sara noong siya pa ang mayor ng Davao City. Totoo yan mga kababayan kasi kung titingnan ninyo bago po naging amo ni Madriaga, ito pong si Sara Duterte, ang una pong naging amo ni Madriaga ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At si Madriaga ay ibinigay lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Sara Duterte para bantayan itong si Sara at sundin yung mga iuutos ni Sara Duterte. Ano po ngayon, ituloy pa natin. At nagtatrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Siya ang nagsiwalat hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan
ng mga POGO operators. They are watching you on big screen, Jake. Ay, shoutout po kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma. Ayan, mega love shoutout po ha. At ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. So ngayon, alamin natin kung gaano nga ba kasinungaling itong si Vice President Sara Duterte. Kasi sinasabi niya, mga kababayan, wala daw po silang personal na ugnayan nito daw pong si Madriaga, mga kababayan. At sinasabi pa po niya na hindi daw niya inutusan itong si Madriaga gaya ng inaaligasyon ni Madriaga dito po kay Vice President Sara Duterte. So alamin natin yan, mga kababayan, dito po kay Pebbles Cunanan kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo, kung si Madriaga ba o itong si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga baka mamaya napaka-honest na person naman pala nito pong si Sara Duterte at pinapalabas lang na sinungaling. Diba? Hindi daw sinungaling eh. Di patunayan natin na sinungaling talaga si Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Yes, 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 yes. Sorry. Kakagising ko lang. Tapos, yung phone ko, ting, 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 ang daming tunog. Ano ba yun? Pagkakita ko, naglabas na ng statement ang lola niya. Ayan na. Naglabas na siya ng statement. Basahin nga muna natin. Tingnan natin yung statement ng pinakasinungaling na Vice President ng Pilipinas. According to GMA News to ha. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor Cubes, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time.